Sinisipat ni Cynthia ang kanyang itsura sa harap ng life-size mirror sa kanyang silid. Tie-dyed black, sleeveless shirt at makintab na pantalong itim ang kanyang suot. Tinaranahan niya yon ng black boots. Nakabraid naman ng maliliit ang mahaba niyang buhok na may red stick. Maayos na maayos ang pagkakaplay niya ng black eyebrow pencil sa kanyang perfectly arched eyebrows. Maging ang pagkakalagay niya ng black eyeliner sa palibot ng kanyang mga mata ay maayos din. Ang talukap ng kanyang mga mata, pinahiran niya na makapal na metallic blue na eyeshadow. Mud brown naman ang shade ng lipstick na kanyang ginamit sa kanyang mga labi, na pinahiran pa niya ng lip shiner. Binuksan niya ang kanyang jewelry box na nakapatong sa ibabaw ng tokador. Kinuha niya ron ang 10 piraso niyang hikaw. Ang diamond stud ay inilagay niya sa kanyang ilong. Ang 9 na magkakaibang silver earrings at studs ay kinabit niya sa kanyang mga tenga. Isa sa kanang tenga at 8 sa kaliwang tenga na may 8 ring butas. Iba-ibang design ng hikaw niya sa kaliwang tenga. Ang unang 3 ay panay loop earrings, samantalang iba pa ay kakaibang figures. May tornilyo, sandals, dahon, crucifix at libro. Pagkatapos niyon ay kinuha naman niya ang bracelets. Puro silver din ang mga yon. 2 sa kanan at 3 sa kaliwang wrist. Ang may kahabaan niyang lieg ay naadornohan ng isang itim na leather dog collar na may silver spikes. Nang mailagay sa canvas bag ang lahat ng kolorete ay dinampot na niya ang leather na trench coat na hanggang ilalim ng tuhod ang haba at isinot niya yon. Muli niyang sinipat ang refleksyon niya sa salamin. Sa unang tingin ay para siyang alagad ni Marilyn Manson. Nagkibit siya ng mga balikat bago lumabas ng bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at binuksan ng stereo. I love you. I honestly love you. Mushy and cheesy. A perfect recipe for insanity. Walang emosyon niyang sambit at sabay pihit niya sa tuner upang maghanap ng ibang istasyon. Cause I want it all or nothing at all. Listening to boy bands turns the earwax to water. Uli niya itong inilipat. I want somebody to share. Share the rest of my life. Share my innermost thoughts. Know my intimate details. At naikuyom naman niya ang kamao. Agad niyang kinuha ang isang nakapatong na passenger seat na isinalangin sa kanyang player. Albuyo ng wallflowers. So long ago I don't remember when. That's when they say I lost my old friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees, I seen the sun coming up the funeral at dawn. Sinabay niya ang kanta. Hey, come on, try a little. Nothing is forever. There's got to be something better than in the middle, but me and Cinderella, we pull it all together. We can drive it home with one headlight. At itinodo niya ang volume ng kanyang music. Tila bangungot na hindi niya malimutan na nakaraan na gusto na niyang ibaon sa limot. First year sa kursong Mass Communication si Cynthia sa St. Francis University. Isa yung pribadong paaralan sa kanilang probinsya. Noon pa man ay batid na ng kanyang mga magulang na yun ang kukunin niya na kurso. Bata pa lang siya, kapansin-pansin na ang pagiging articulate niya. Doon din siya nagtapos ng high school. Gayon pa man ay excited siya sa college life. Idagdag pa na ang iba niyang mga kaibigan ay makakasama pa rin niya. Naisa na ng kanyang mga magulang na sa Maynila siya mag-aral. Tinutulan niya yon dahil ayaw niyang mabalis sa mga to. Para sa kanya, walang pinagkaiba ang Maynila at San Gabriel. Maunlad din naman ang kanilang bayan dahil malaki ang napoproduce na produkto ng mga farms na iambag sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi rin niya kayang ipagpalit ang sariwang hangin ng kanilang lugar sa polluted na hangin sa Maynila. Maraming malaking bukiring doon at isa na ron ay ang pag-aari ng pamilya niya. Solong anak si Cynthia. Kaya naman sinusunod ng kanyang mga magulang ang luho niya na hindi naman niya inaabuso dahil siya mismo ay may sariling limitasyon. Masunod rin siyang anak sa kanyang mga magulang dahil mabait na mga sa kanya. Kahit gusto ng kanyang ama na agriculture ang kunin niyang kurso, pumayag ito nang hilingin niyang Mass Communication ang kukunin niya. Ma, what will I wear? Excited na tanong niya. Unang araw niya sa klase kaya pwede pa silang hindi mag-uniform. Anything anak, kahit ano naman ang isuot mo ay maganda ka pa rin.
Anito na bahagya pang ginulo ang kanyang buhok. Mama ko nga kayo. Masyado kayong bilib sa akin eh. Napangiti siya sa kanyang mama habang nakamasid to sa paghahanap niya ng maisusuot. Totoo naman, ang ganda-ganda mo at napaka-angelic ng mukha mo. Naalala ko tuloy ang Lola Maria mo nung dalaga pa ako. Kamukhang kamukha mo kasi siya. Naniniwala siya sa sinabi nito dahil nakita na niya ang litratong tinitukoy nito. Spanish mestiza ang kanyang lola at talaga namang kahawig niya to. Kinuha niya mula sa closet ang isang pink na bestida. Eto na lang. Magandang hayan. Yun na lang ang isuot mo, tinihintay ka ng papa mo at bilisan mo na. Pagkuha ay lumabas na to ng kanyang silid. Pagkatapos niya na magbihis at makapag-ayos ang sarili, muli pa niyang tinignan ng refleksyon sa salamin. Bumagay sa kanyang bestidang yun na hanggang tuhod ang haba. Lumitaw ang makinis ng mga binti at tinernuhan niya yon ng strappy na sandals. Cynthia! Malakas sa tawag ni Daphne sa kanya at kaibigan niya to nung high school at pareho sila ng kursong kinuha. What's up? Tanong niya rito. Ay naku, nakakainis ka. First day of classes pa lang mukhang tatalbugan mo na naman ako. Ang ganda mo, bruha. Sayang lang ang pagdadiet ko buong summer. Inirapan siya nito at natawa na lamang siya sa sinabi nito. Nag-diet ka na lang gilagay na yan? Sa tingin niya ay hindi nabawasan ang timbang nito at bago si lalo patong tumaba. Bahagya naman nakausli ang tiyan nito sa suot na maong. Over ka naman, nag-diet ako no? Giit pa nito. Sige na nga, halika na, baka malate pa tayo. Inakit na niya to papunta sa classroom nila. Dahil unang araw pa lamang ng klase ay nagpakilala ang bawat isa. When her turn came, confident siyang tumayo. Buong kasiyahan pa siyang umiti bago nagpakilala. Hello everyone. My name is Cynthia Hidalgo. I'm 16 years old. My hobbies are reading books, listening to the radio, chat with friends and watching movies. And my favorite Hollywood personalities are Drew Barrymore, Keanu Reeves and Julia Roberts. Patwitamas pa niyang sabi. Napansin niyang bakas sa mukha ng mga kalalakihan ang paghanga sa kanya. Bakas naman sa mukha ng mga kababaihan ng pagkainis at pagkainggit sa kanyang tinuran. But she didn't care. Mabilis ang lumipas sa mga araw. She was enjoying college life. Hindi siya gaanong nahirapan sa academics. Bagkos matataas ang grades na nakuha niya. Naging matunog ang pangalan niya sa campus at sapat na upang kainggitan siya ng ibang mga estudyante. Madalas siyang paringgan ng mga to ngunit hindi na lamang niya pinapansin. Katwiran naman niya ay wala siyang napeperwisyong tao. May mga naliligaw na rin sa kanya pero hindi niya sineryoso ang mga to. She felt that she was too young to have a boyfriend. One time, nagkaroon ng program sa campus. Umattend sila ni Daphne. There she saw Manny, lead guitarist and vocalist ito ng isang rock band na kung tawagin ay The Rave. Nalaman lamang niya na sikat pala ang group sa kanilang lugar dahil kay Daphne. Dahil ang grupo lamang ang rock band sa San Gabriel na mga kabataan ng miyembro. Noon lang niya nakita ang grupo dahil hindi naman siya mahilig sa banda. Unang tingin pa lamang niya kay Manny, alam na niya na mapapadalas na ang panonood niya sa grupo nito. He was tall and had a lean body. Square jaw, medyo chinito at matangos ang ilong, at may magandang hugis ng mga labi. May sabong spot sa gilid ng mukha na nakadagdag sa apil nito. Pasalamat na lamang siya at sa mismong unahan sila pumesto ni Daphne. Ayon sa kanyang kaibigan, architecture ang kursong kinukuha nito. Malayo sa building nila ang building ng mga to kaya noon lamang niya ito nakita. Marami raw kababaihan ang nababaliw rito at nakita niya yun sa reaksyon ng audience na karamihan ay babae. Halos mapaos sa mga to sa kakasigaw. Nang matapos tumugtog ng 3 kanta ang banda, bahagya pa rin siya na nakanganga. Naisa na niyang lumapit pero naunahan na siya ng ibang kababaihan ng dumugin ng mga to ang grupo. May panghinayang siyang umuwi ng araw na yon. Naatasan si Cynthia bilang leader ng speech choir sa subject nilang speech and oral communication. Tumapat ang schedule niyon sa English Fair ng university at kabilang ang grupo niya sa magpe-present sa naturang program. Siya ang pumili ng piece na gagawin ng kanyang grupo. Conga? Ano ba to? Pang-elementary naman to ah. Ani Wanda, isa sa kanyang mga detractors. Baduy naman ito. Sabad naman ang kaibigan nito na si Dahlia. Okay naman ah, singit ni Daphne.
This is pathetic. Siguro pagsusuotin mo pa kami ng funny costumes. Gosh, ano ba naman to? Ani Wanda na nakataas pa ang isang kilay. Inapprove na yan ni Mr. Manolo at kung ayaw nyo ay di mag-speech choir kayong dalawa. Ani niyang tinaasan din ng kilay si Wanda. Noon pa man ay napansin niya na hindi maganda ang papakita nito sa kanya. Wala ito nagawa kaya sumunod na lang ito sa kanila kasama ang iba pa nilang kagrupo para mag-practice. Hi! Anong boses na nagmula sa likuran ni Cynthia? Nagulantang pa siya sa boses na yon at nang lumingon siya, saglit pa siyang natulala sa kanyang nakita. Si Manny. Hi. Inulit muli ng binata ang una nitong sinabi. Hello? Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang mukha. Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Ay Manny. Anito. Huy, may nanonood dito sa likod. Sigaw ng isang estudyante na nasa likuran nila at sa tangkad kasi ni Manny, natakpan nito ang nanonood sa kanilang likuran. Can I? Itinuro nito ang bakanting upuan sa kanyang tabi. Yun ang upuang inireserba niya para kay Daphne dahil nasa comfort room pa to. Tumango lamang siya. Nakita ko yung speech choir nyo. Ang galing niyo naman. You are... Pabulong nitong sabi. Natuwa siya dahil bukod sa professor niya ay napurid din nito ang performance ng kanilang grupo. Cynthia? Pabulong din niyang tugon. Nice name. Hindi na tumuli pa nagsalita. Nang matapos ang program ay magkasabay na silang lumabas ng auditorium. Mascom, right? Freshman? Anito? Oo. Is your father a thief? Nabigla siya at automatic kung kumunot ang noon niya sa sinabi nito. No. Asik niya rito. Then who stole the stars from the sky and put them in your eyes? Nakangiting tanong nito. Bigla siyang natawa. Corny sana ang pick-up line na yon pero nang ito ang nagsabi sa kanya, hindi ba doy ang dating niyon? Nawala na rin ang kaban niya dahil mabait naman pala to at hindi suplado. Sa dami ng estudyanteng nanonood sa auditorium, mabagal ang paglalakad nila nito palabas doon. Asthma? Bulalas nito. Ano? Naguguluhan tanong niya. You're like asthma. Seryosong sabi nito na inalalayan pa siya sa siko. Why? Mukha ba ako may hika? Nagtatakang tanong niya. You're like asthma because you take my breath away. Muli naman siyang natawa. Ang baduy mo ah. Akala ko kanina suplada ka. Hindi naman pala. So, pauwi ka na ba? Hintayin ko pa si Daphne, yung friend ko. Ewan ko ba ron at ang tagal-tagal. Nagpunta lang sa comfort room hanggang ngayon wala pa. Eksakto namang lumabas si Daphne mula sa CR na nasa gilid ng auditorium. Paika-ika at maglakad at nakatakip sa likod nito ang dalang bag. Agad niyang nilipitan ng kaibigan. Are you okay, Daph? Tanong niya. May safety pin ka ba? Talong naman ito sa kanya. Na makita nito si Manny na nasa tabi niya ay napahawak pa to sa nakaawang na bibig. Oh my God! Si Manny! Hi! Maagap na sabi ni Manny kay Daphne. Hello, ano ba to? Talk about embarrassing moments? Natatawang sabi ni Daphne. Bakit ba? Tanong niya sa kaibigan. Natastas yung pundilyo ko. Nahiyang sabi nito na namula pa ang mukha. Paano ba yan? Nag-aalalang sabi niya. Malaki pa naman ang campus nila at nasa dulong bahagi niyon ng auditorium. Paano na makakalakad palabas si Daphne? Isa pa, hindi naman siya nagpasundo. Mag-jeep lang sila pa uwi. Kung okay lang sa inyo, hatid ko na kayo. Kukunin ko lang ang car ko. Dadaanan ko kayo rito. Question naman ni Manny. Pareho silang nagulat sa sinabi nito. Naku, hulog ka from above. Maarting sabi ni Daphne na bahagya pang inipit ang singitang bahagi ng pantalon. Wait here. Anito sabay talikod sa kanila ni Daphne. Pwede na ako mamatay ngayon din. Exaggerated na sabi ni Daphne. Crush kasi nito si Manny. Ang arte mo ah. Pasalamat ka't mabait naman pala si Manny. Nangingiti namang sabi niya. Gwapo pa. Bagay kayo sis. Sige na nga sa'yo na siya. Anito na tila pag-aari ang binata. Inambaan naman niya to ng suntok. Hindi naman nagtagalay pumarada na ang kotse ni Manny sa tapat nila. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto at lihim siyang kinilig sa ginawa nito. Naunang inihatid nito si Daphne. Hindi siya mapakali habang lula ng kotse nito. Gusto niyang paggalitan ng sarili dahil gano'n na lang ang kaba niya na mga sandaling katabi to. So, Cynthia?
May boyfriend ka na ba? Walang kagatol-gatol at tanong nito. Nabigla siya sa tanong nito at siglit siyang natahimik at mabilis naman niyang nahamig ang sarili. Aha? Wala pa. Bakit? Pwede bang mag-apply? Hindi niya malaman ang isasagot sa tanong na yon. Pwede ka na bang ligawan? Tanong uli nito. Siguro. Nilingon siya nito. Anong siguro? Natawa naman tanong nito. Nagkatingin na sila nito at lalo tong gumuwapo sa kanyang paningin nang tumawa to. Wala pa namang naliligaw sa bahay kaya hindi ko pa alam kung papayag sina mama at papa. Pabiro niyang sabi. Pwede mo bang itanong sa kanila? Sige, teka dito na lang ako. Itinuro niya ang malaki nilang gate. Thank you Bababa na sana siya nang pigilan siya nito sa braso. May kung anong init siyang naramdaman na nagmula sa kamay nito. Cynthia, bakit? Nothing. Pakitanong sa parents mo Okay, bye. Nakapasok na siya sa gate ay may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling yon. Nang gabing iyon ay kinausap niya ang kanyang mga magulang kung papayag ang mga to na may umakyat sa kanya ng ligaw. May tiwala ang mga to sa kanya kaya madali naman siyang pinayagan. Magaan ang pakiramdam ni Cynthia nung pumasok siya sa universidad kinabukasan. Mag-isa siya na nag-research sa library dahil absent si Daphne nang gulantangin siya ng pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran. Are you tired? What? Napatitig lamang siya rito. I ask if you're tired. Hindi naman. Bakit? Cause you keep running around my mind all day. Natawa na naman siya. Ilan pa kayang corny na pick-up lines ang sasabihin nito sa kanya? Pinatahimik sila ng librarian. Labas na tayo. Nagmerenda ka na ba? Bulong naman ito at umiling siya. Tara. Iniligpit niya ang mga libro at sumama kay Manny. Humantong sila nito sa Quick Cafe, isang coffee shop sa plaza ng San Gabriel. Sa pag-uusap nila ay nalaman niya na third year pa lamang to sa kursong architecture. Galing din to sa may sinasabing pamilya. Libangan lang nito ang pagtugtog kapag may mga okasyon o kung naimbitahan ang grupo nito. Pakiramdam niya, bawat minuto na nakikita niya to ay lalo tong gumagwapo sa kanyang paningin. You're like dentures, maya-maya isabi nito. Bakit naman? Bahagya na siya napapangiti dahil nahuhulaan na niya ang sasabihin nito. Because I can't smile without you. Corny? Natawa na siya ng tuluyan. Corny daw bakit ka tawa ng tawa? Paano naman hindi ba bagay sa iyo Natatawa pa rin niyang sabi. Hindi kasi niya akalain na palabiro din to at masyado siyang naapektuhan sa mga binibitawan nitong mga salita. Masaya sila na nagkwentuhan. Walang minutong hindi siya nakatawa dahil sa jokes at kung ano-anong topic na napag-uusapan nila. Maya-maya pa, inihatid na siya nito. Inayayahan niya ang binata na tumuloy sa kanila. Pinakilala niya to sa mga magulang niya. Halata namang impress sa mga to sa binata dahil mahusay ito makipag-usap. Impressed din siya sa pagiging magalang nito.